Hello mga kapatid, good morning. Welcome to our channel. Baka hindi na morning pag napanood nyo to, okay? Kasi morning dito ngayon, ang sinushoot ko to, I went out for a walk. So kakakain ko lang. Baka may mga tinga-tinga pa ako. Anyway, bago ako gumawa ng errands ko, gagawa muna tayo ng isang video. Kasi kagabi, binabasa ko yung mga questions ninyo. I'm doing my best to answer all your questions. Sobrang loaded lang talaga. Pero may mga iba na pwede nating talakayin, okay? Ngayon, isa sa mga topic. So, isa sa mga questions na isinend sa atin ay yung topic natin for today. Okay, ang tanong, ito ba? Kapag ba na-diagnose ang isang kaanak ng cancer, dapat mang ilihim? Dapat mang ilihim? Ano usually? Teka, nag-introduce na ba ako ng sarili ko? I'm Glenda. Okay, I'm your classmate, cancer survivor. And ang ginagawa po natin sa video na to ay, hindi ako doktor, okay? Ginagawa natin sa video na to ay tinatalakay natin ang iba't ibang aspeto ng cancer at cancer treatment para magkaroon tayo ng idea kung paano, sa English na lang, how to go about it, okay? Kung paano ang diskarte sa iba't ibang bagay para ako ang isa sa mga goals ko is huwag nyo nang maulit yung mga pagkakamali ko, okay? So tulungan tayo. Ngayon, ito ay isang bagay na kinakaharap ng maraming pasyente. Kung baka may naaalala po kayo mga pelikula noon na na-diagnose ang isang kaanak na may cancer tapos hindi na nila sinabi. Bakit ba ganun? Ba't ba may hindi mga sinasabi? Okay, meron dito akong tatlong kadahilanan kung bakit may mga family members na nagde-decide na wag sabihin sa pasyente. Una, ang pasyente ay nervyosa or nervyoso. Okay, yung pag sinabi nating nervyoso, ito yung ikabit na natin doon sa ano. Nangyari na kasi ito sa tunay na buhay. Alam niyo yung naka-high blood. May kwento, yun lang ang term na gagamitin ko, nervyoso, okay? Kasi meron akong kakilala. Ang nanay niya ay nagpunta sa ospital para magpa-BP. Routine check-up lang, nagpa-BP. Nung nagpa-BP, lumabas na mataas ang blood pressure, yung BP niya, na high blood lalo inatake sa puso, namatay. Yun ang pagkakakwento. At doktor tong ano ha, tong friend ko. Sabi ko, dahil lang sa routine check-up, ninervyos siya sa resulta ng kanyang BP, imbis na kumalma, lalo siyang ninervyos at na-atake sa puso at namatay. Imagine, ganun yung nangyari. May pwedeng ganun eh. Okay? Number 2, worrier. Ang pasyente ay worrier o mapag-alala. Actually, aaminin ko sa inyo, isa pa ako ganito, worrier po ako. Okay, warrior ako pero worrier ako. Mapag-alala ako sa maraming bagay. In fact, kagabi, kasi iinis ako sa sarili ko, late ako natutulog, pinili kong mahiga ng maaga. So, nakahiga na ako ng 8:35. Aga, di ba? 8:35. Tapos hindi ako makatulog, nagkukompute ako sa isip ko, ang dami kong inisip tungkol sa negosyo. Tapos hanggang sa nag-inhale, exhale ako, kumalma ako. Pinili ko talaga makatulog, tapos iniisip ko yung mukha ni Jesus kasi mapag-alala talaga ako. Marami akong concerns. Okay, lalo na pagka on treatments for cancer, ang dami nating inaalala. Like, asan yung pang ganito, yung buwan na ganito. May mga tao talagang mapag-alala. Okay, ako tinatry kong alalahanin na ang Panginoong ang in charge sa maraming bagay na hindi ko na kayang i-handle. Alright? So may mga tao talagang worrier. Okay, number 3, merong sinasabi lang mahina ang loob. Ano ba yung mahina ang loob? Yung talagang hindi palaban, yun, na-down na. May kinukwento yung isang kakilala ko dati na may ka-church sila na na-diagnose ang cancer. Low stage lang, mga 2. Sabi niya, ayun, ang ginawa. Nag-depress na. Yun ang term na ginamit. Although I don't want to use that term kasi ang depression kasi is it's a clinical matter. At masasabi lang na depressed ang tao pag may doktor na tumingin sa kanya. Loosely yung used yung term na yan eh. Pero dapat ginagamit lang natin yan kapag na-diagnose talaga ng doktor na may depression ka. Ganyan. Well, anyway, going back to this friend. Kinukwento yung may ka-church na sila. Ayun, nag-depressan na. Hindi na nakipag-usap sa mga church, sa mga kaibigan, hindi na lumabas ng bahay at napunta ng stage 4 at pumanaw yung gas. So may mga ganun. Pwede pa ilaban yun eh. Pwede pa ilaban yun. May mga kaibigan tayo, stage 4, lumalaban. Okay, pwede pa ilaban yun. Kaya lang talagang gumive up na. May tawag dun minsan yung ibang dying before your time. Na-diagnose ka pa lang, pero dahil gumive up na, ayaw nang lumaban. Parang siya na mismo ang naghinto sa kanyang buhay. Alright? No judgment sa mga ganung tao. Kasi
malalaki na tayo, kanya-kanya po tayong choices, no? Pero sisikapin natin makapag-encourage tayo sa bawat isa. Baka may nanonood tayo na tumadaan sa ganitong sitwasyon. Okay? Yan, like what I said earlier, tulungan tayo. Ngayon, ano po ba ang mga disadvantages? Teka, aray ko, nangangawit ako. Pag hindi sinabi sa pasyente. Kasi ito si kapatid, sabi niya, ang nagtanong is, yung mami daw nila nagka-cancer, hindi nila sinasabi. Sabi niya, tama po ba yun? Kasi baka mas stress. Tama po ba yun? Pero nakakalungkot lang daw kasi 2 chemo pa lang bagsak na ang katawan at hindi makakain, sinusuka lang. Okay? So, when you say mas stress, ano ang ibig sabihin? Nakaka-stress naman po talaga ang cancer. Okay? Nakaka-stress po talaga pag na-diagnose ka. Minsan makita mo pa lang yung biopsy, may mga gusto na magwala Parang, hindi biopsy, CT scan pa lang Parang, ano diba? Gusto na magwala. Nakaka-stress po talaga. Aminado tayo doon. Ngayon, yung sabi rin ni kapatid, 2 chemo pa lang bagsak na ang katawan. Ano po bang ibig sabihin? Down na kagad, hinang-hina, or pumayat kagad? Well, kung i-connect doon sa hindi makakain, sumusuka, ipapayat talaga yun. Bagsak we don't know kung ano yung sinong bagsak ang katawan. So, ganito po. Yun nga daw, 2 chemos pa lang ayaw na nung mami. Kasi nga, nahirapan talaga. Alright. So, dahil doon, sa ni kapatid, babanggitin ko lang ang 2 sa mga pwedeng mangyari kapag hindi sinabi sa pasyente kung ano ang kanyang kondisyon. Okay. Una, hindi niya maiintindihan dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang kondisyon, hindi niya maiintindihan kung ano yung ginagawang treatment sa kanya. Bakit ganito? Bakit masakit? Bakit ganyan? Diba? Pero sa tingin ko, the fact na dumaan siya ng chemo, baka may hinagap na si nanay or baka may idea si nanay na siya ay merong cancer. Kasi dumaan ng chemo Unless hindi binabanggit, sinabihan yung nurse, o yung babanggitin yung chemo ha. Sabihin nyo, gamot lang, gamot lang. Okay, pwede pong ganun. Kasi syempre mahal natin yung mga nanay natin. Especially kung elderly na, mga seniors na, diba? Ang dahil ng hirap ng nanay. Kaya naiintindihan ko to si kapatid din. Naiintindihan ko siya, okay? Ang dami ng hirap na din. We want to protect them. So, yun nga lang, baka hindi niya maintindihan yung ginagawang treatment. Kasi, hindi naman in-explain sa kanya na kailangan niyan dahil ikaw ay nanay, meron pong cancer. Ikalawa, dahil hindi na-explain sa kanyang treatment, hindi niya rin maintindihan yung side effects kasi nga, hindi ito na-explain sa kanya completely. Diba? Kapag kakausap ang onko, eto ang side effects niyan, ha? Eto, pwedeng ganito. Tapos may Google pa tayo. Naku, magsusuka, ganyan. So, ito si nanay, ang alam lang niyan, ginamot siya, tapos, hindi siya makakain, nagsusuka. Ayaw talaga yan kasi hindi niya naiintindihan. Hindi niya maipapaliwanag, kumbaga, baka hindi na-enjoy ni nanay yung benepisyo na mapaliwanagan ng ating onko na kailangan po yan para ma-fight natin, ma-deal natin yung cancer, eto, papaliitin mo na yung bukol, tapos ganito, tapos, surgery muna, ganito, kasi napakahalaga po talaga ng pagpapaliwanag ng ating doktor. Like ako, nung kaka-birthday ko lang, minessage ako ng doktor ko, meron kasi kaming dinadaan ngayon na hindi ko na muna kukwento, ha? So, sabi ng doktor ko, sabi ng surgeon, stay strong. Sabi niya, I'm here for you. Gumanon yung doktor. That means so much. Even before sinabihan niya, be very, very, very strong, Glenda. So, that was during the parang difficult seasons So, malaking bagay, yung nakausap ng doktor na, nanay, ito po, excuse me po. Wait, ito po, kailangan nating daanan kasi po, para ito, sa ito, didil natin yung estrogen or kung ano man, diba, ito didil muna natin yung cancer cells para wag nang guman. Hindi po napaliwanagan si nanay. So, hindi niya po talaga maintindihan. Ito, side, ba't di ako makain? Ba't wala akong gana? Tigil yan! Natural, ganun po talaga yun. Yun lang ang pwede mangyari. Pero, sa mga sinasabi kong ito, kapatid, sa lahat ng nanonood ng ganitong sitwasyon, ang magde-decide pa rin po kung dapat ninyong sabihin sa inyong relative na pasyente ang kanyang true condition, ang decision pa rin po ay nasa inyo. Kayo po ang mas lubos na nakakakilala. Kakayanin ba niya or ano ba? Ako lang po, sa akin, kunyari, ako yung matanda, I would always want, ako lang bilang tao, I would always want to make informed decisions. Tell me everything I should freaking know.
No matter how difficult it is, how nasty, how messy, tell me and then I will make a decision. I want to make informed decisions para alam ko na pag ito ginawa ko, ito yung pwede mangyari. Pag ito ginawa ko, ito naman yung pwede mangyari. Or pag hindi ko ginawa, ito yung pwede mangyari. Gusto ko ako yung magde-decide. Kasi kunyari, matanda na ako. Ang mga nagmo-monitor sa akin ngayon, 3 pamangkin ko, isang 23, isang 24, mag-25, at saka isang 28 years old. I think it's 28. So, yung 28, kakasend lang ng message sa akin kanina, ng video message. Yung 23, kachat ko kahapon, pupuntahan ako ngayon kasi may bibigay ako sa kanyang books, nangihingi siya ng libro. Yung isa naman, ka-video call ko ng isang araw kasi he's out of the country. So, ito yung mga alam kong magmonitor sa akin when I'm old kasi wala akong anak. But, maganda rin na discuss natin to kasi ako rin tinanong ko sa sarili ko, ikaw pag Glenda, pag matanda ka, anong gusto mong gawin? Ako gusto ko sasabihin sa akin lahat. Meron akong friend na doktor, another doctor to ha, ibang doktor naman to. Ang mami niya ay nagkaroon ng cancer. Tapos, tinagpagamot, nakasurvive. Nagkaroon ulit ng second cancer, nagpagamot, nakasurvive ulit. Nagkaroon ulit ng third cancer, but during that third cancer, senior citizen na siya. So sabi ni nanay, ayaw nang magpa-treat or something. And they had to respect her decision. At least, inform si nanay and, nakapag-decide sila base sa kagustuhan ni nanay. Walang pilitan kasi alam ni nanay from the very beginning ang kanyang kondisyon. So, maliwanag sa kanyang lahat. Again, magkakaiba po tayo ng pag-iisip. Iba-iba po tayo ng desisyon. And kayo rin po ang nakakakilala sa inyong family member kung ano yung kakayanin niya. Ito lang po yung mga pwede nating i-consider na mga bagay-bagay bago tayo gumawa ng decision. Should we tell nanay or should we tell mama or not? Okay? Tayo pa rin po ang magpapasya tungkol dyan. Naalala ko lang before I close, meron akong experience when I was 11. Meron akong classmate na matalino, meron siyang kuya at ate. Nalaman ko sa kanya na hindi pala totoo si Santa Claus. Kasi piniliwanag sa kanya ng kanyang mga kuya at ate at lahat sila honor student na hindi totoo si Santa Claus. So ako, feeling ko nung tangan-tanga ako sa sarili ko at galit na galit ako sa parents ko. Kasi 11 years old ako sinabi nila sa akin na may Santa Claus. So sumama loob ko sa kanila. Hanggang ngayon maalala ko, makaasar pa rin ako. Nung my 11-year-old mind during the time was very, very upset. As ang nasa isip ko, they insulted my intelligence. They insulted my ability to understand. Yun ang mentality ko. At 11 nagsisinter na akong ganun dahil pinaniwala ako na merong Santa Claus. At ako naman dahil betang-beta, may Santa Claus. Siya yung nagbigay ng candy. Yung candy, dala namin kahapon. Nagpunta kami ng perya. Hindi ko na-connect kasi bata Nung nalaman ko nung 11 years old na ako, nakasar ako. O kaya, advantage kasi, yung may mga kuya at ate ka pinapaliwanag sa'yo or may kasama ka na pinapaliwanag sa'yo yung reality. Okay? So, syempre, we don't want to sugarcoat anything. Kung ano yung truth yung nasabi sa maayos at magalang na paraan para nakakapag-desisyon ng tama. But then, kami lang po ito. Okay? Kayo kapatid, ikaw kapatid na may ganitong sitwasyon, matapos mong panoorin ng video na to, you pause and think and pray to God to ask, for guidance and for wisdom because syempre, we don't want anything worse to happen. O nagka-cancer na, nagkasakit pa, natakot pa, na-stress pa. Diba? Ayaw na natin yun. Ikaw pa rin na magde-decide kung ano ang pinakatamang gawin. Pray and seek God for wisdom and know what you want. You want nanay to get better. Ano ba ang tama? Magpagamot. Paano ba niya tatanggapin ng gamot? Dapat ba niyang malaman or hindi? O baka pwedeng paliwanagan ng tama? It would also be good to seek your doctor's advice. Marami na silang nahandle ng ganitong situation. So I know she would know what to do. And she's one of the best people to ask, okay? Dahil pinaandar ng generator dito, lilipat tayo para makapag-close tayo ng maayos. Labang na yung ganat. Alright, ayan. Okay, naririnig niyo pa ako. Alright, so yun po ang ating kwentuhan for today. Baka naman
Makain ko naman itong mga halaman na to bago ako pumunta sa errands ko. So, thank you so much for watching, and I'll do my best to answer your questions kahit late. Basta po nagkaroon ng pagkakataon, sinisikap ko po, okay? God bless you all. Stay safe, keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!